Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? At yung mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Ito na ba ang katapusan ni Leandro Leviste? Congressman Leandro Leviste na anak ni Senator Loren Legarda. Sunod-sunod na po ang kalbaryo ni Leviste. Ayan ha, sige ha. Ang galing-galing mong mamuna. Ang galing-galing mong tumirada kay Presidente Marcos. Ang galing-galing mong banatan itong kabuuan ng gobyerno ni PBBM, samantalang ikaw, naku po, uulanin ng patong-patong na kaso. Sige, dito muna tayo sa kanyang solar projects. Nilaglag sila ni Lito Atienza di ba? Napanood yung video ko, in-upload ko yung video, di ba? Yung interview ni Lito Atienza. Si Lito Atienza, alam niyo naman yan, DDS, di ba? Pero bakit nagsalita siya ng ganyan kay Loren Legarda, knowing Legarda na kakampi ni Sara Duterte? Kung makikita ninyo yung development dyan sa Senado, tila si Loren Legarda, isa yan sa mga kaalyado ni Sara. Pero, kung ganoon man, isang DDS din ang naglaglag sa kanya. Ano sinasabi ni Lito Atienza? Sige, i-play natin itong video na yan. Para may idea kayo, no? Kung hindi nyo pa napapanood itong video na yan. Na, kumilos itong si Loren Legarda, base sa salaysay ni dating Congressman Lito Atienza, na malaki po yung naging papel o major role kung ilarawan niya yung ginawa ni Loren Legarda para makakuha po ng prangkisa itong solar projects ni Leandro Leviste. Kahit na ang capitalization lamang niya, yung nakadeklarang capital 1 million pesos. Imaginin mo ha, yung project na binigay sa'yo, ang gusto mo ilawan ang buong Pilipinas sa pamamagitan po ng solar. Pero ang capital mo, 1 million pesos lang yan. Imposible mangyari, di ba? It was a big joke, sabi pa ni Lito Atienza. Paano mo iilawan, tama nga naman, yung buong Pilipinas kung 1 million lang ang capitalization mo? Sabi nga ng mga netizens, binabasa ko yung mga comment, kahit yung Senado, hindi mo maiilawan ng solar yan kung 1 million lang yung capital mo. Sa madaling sabi po, kumilos ang mga galamay para maipagkaloob itong 25-year franchise. Prangkisa yan ka-coffee. Authority from the Philippine government. Kapag binigyan ka ng prangkisa, inaalaw ka po ng gobyerno sa pamamagitan po ng kongreso. Binigay po yan kay Leandro Leviste. Ikaw ba, sige, convince ka ba? Sa edad ni Leandro Leviste, sa bata niyang yan, ilang taon lang yan, 24? Sa bata niyang yan, multi-billionaire na siya at self-made. Naniniwala ka? Yung bilyones niya, nabibisayan naman tayo, self-made yan, yung billions na yan, self-made yan, hindi tinulungan ni Loren Legarda. Imposible po yan. O ano nangyari? Sige. Panoorin natin itong sinasabi ni Lito Atienza. It's about an alukan na nangyari and a meeting. Nagkaroon daw kasi ng alukan. Ito. Statements about an alukan na nangyari and a meeting with then Senator Loren Legarda in Manila Polo Club. Can you elaborate what happened during that meeting? That was the time when he was really earnestly working for the approval of the application of her son's solar para sa bayan. And she played a major role in that sense because without her support, the proposal of the young Leviste was a big joke. Big joke because the capitalization of the company that he was representing was 1 million pesos. So I said, I talked to him, I said, it's a big joke. You cannot solarize the whole nation with 1 million pesos. That's a fact. So the point is, he would not have gotten that franchise without the help of the senator's mother. And I am a personal witness to that. She asked for a meeting with me. I granted it. So she's a friend. But when she started talking about her son's application, I tried shifting to another topic, but she was dead set on just asking for my help. And I told her frankly, I cannot, because of the following reason. That's when she said, I am the chairwoman of the Senate Finance Committee or Appropriations Committee. I can help you if you help me. I said, none of this. I stood up and was about to. You made Okay. statements. Dami no, grabe itong revelasyon ni Lito Atienza Isa-isahin natin. Nag-meeting sila, nagkita. Bakit ka naman kasi nakipag-meeting, Sir Lito Atienza? Kasi kaibigan ang trato niya.
kay Loren Legarda, magkaibigan tayo, o sige, mag-meet tayo. Tapos, ang layunin pala ng meeting na yan, ay kausapin siya, bilang isang mambabatas, na tulungan, allegedly base ito sa salaysay ni Lito Atienza, na makuha o mabigay itong prangkisa ni Leandro Libiste kahit na 1 milyon lang ang kapital. Diba? Tapos yung mga ganitong linyahan, ito talaga yung linyahan ng mga kaduda-duda mga politiko Tulungan kita, tulungan mo ko. Diba? At ang sinasabi din ni Lito Atienza that time, powerful yung committee ni Loren Legarda. Hindi niya lang in-identify which one doon sa Committee on Finance or Committee on Appropriations. Pero parehas makapangyarihan na committee yan. Nahawak, allegedly, ni Loren Legarda that time. So sige, tutulungan kita, basta tulungan mo ako para doon niya sa prangkisa ng kanyang anak. Ang punto ni Lito Atienza, hindi makukuha yung prangkisa na yan, yung projects na yan, kung wala yung nanay. Babalik tayo doon sa statement ni Loren Legarda na wala daw siyang kinalaman dyan, na wala siyang kaugnayan. Kasi, kakasuhan na sila, mabigat yung kaso ng plunder. Diba? Wala daw pong pera ng taong bayan ang nagastos dyan. Regardless, prangkisa po yung binigay sa inyo. Tapos malalaman na lang natin, yung prangkisa na binigay, magkakaroon na lang ng bentahan, nakakuha ng investors, tubong lugaw na doon si Libiste. Binigay sa iyo yan, ito pa masakla pa, pinagkatiwala sa iyo yung prangkisa na yan with your promise na isa-solarize mo ang Pilipinas, ayun pala, hindi na-deliver yung commitment. Diba? Kung gano'n naman pala, sana yung prangkisa na yan, ibinigay na lang sa iba na kayang mag-deliver ng commitment. Ang problema, dahil nga nakuha ni Leandro Libiste, dahil sa tulong ng nanay, allegedly, sabi sa balita, palpak yung nakakuha sino nagsasuffer? Taong bayan. Wala ba kayong pananagutan dyan? Hindi sapat yung supply natin dahil yung prangkisa supposedly gumagalaw na yan, nagsosolarize na yan ng Pilipinas, hindi kumilos, hindi nakakapag-deliver yung pinagkatiwalaan ng gobyerno na magsosolarize ng Pilipinas. Again, prangkisa yan privilege po yan. Hindi lang yan basta private entity or isang private business na magtatayo siya ng negosyo na kung anong gusto niya gawin, kundi prangkisa po ito. Authority po. Pribilehiyo na ibinibigay, iginagawad ng Estado sa isang organisasyon. Ano nangyari doon? Wala. Kaya nga siya pinagmumulta di ba? Ng Department of Energy. Dahil palpak yung kanyang projects. Tapos sasabihin nyo ngayon, absuelto si Loren Legarda dyan. Uy, ano yun? Sige, basahin natin ano ba yung kaso na isasampa dyan. Nasa ABS-CBN. Ombudsman. Sabi ng Ombudsman plunder. Naku, mabigat ito. Non-bailable ito. Kung matutuloy man ito, makukulong si Leandro Libiste. Walang piyansa ito And graft. Naku po. Kumakulong na naman si Loren Legarda, ubos na mga senador. Jingo Estrada nakakulong na. Marcoleta nakakulong na. O si Loren Legarda kung makukulong, pangatlo na. Si Alan Peter Cayetano, ayan na, malapit na. Niluluto na rin po yung mga ghost of flood control projects dyan sa Taguig. Per Senator Lacson, pang-apat. Si Pia Cayetano, ayan na naman, may ethics complaint. O mamaya, sumunod din yan, kasuhan din yan. Ubos ang mga senador. Pansinin niyo yung pattern? Ang iingay nito mga mga senador na to. Yung pala, dudumi rin naman pala. Plunder! Graft traps versus Leandro Libiste. Loren Legarda over Solar Empire to undergo preliminary probe. Okay, sige. Facts of the matter muna tayo. Ito po ay preliminary pa lang. Okay Preliminary stage pa lang yan. Parang kaso ni Romualdez, nasa preliminary stage pa lang yan. Ibig sabihin, bibigyan kayo ng side na magpaliwanag. Definitely, susulat kayo ng inyong mga affidavit para kontrahen o hindi sumang-ayon doon sa ibinibintang po sa inyo. Kasi preliminary stage pa lang yan And from that point, madidetermine po kung meron ba talagang certainty of conviction na o tatayo ba ito kung isasampa natin sa korte. Kapag naisampa na po yan sa korte, that's the time, madidetermine yung probable cause, mag-i-issue ng warrant of arrest, ayun, bilanggo itong mga to. The Office of the Ombudsman said, kahapon po ito, Friday, it would file plunder and graft complaints for preliminary investigation against Batangas Representative Leandro Libiste, Senator Loren Legarda, and former Energy Secretary Alfonso Cusi over the congressman's solar empire. Panahon to ni Digong, kakompi. Tinan mo nung panahon ni Digong, talagang kakampi ka, sige, padrino system, ibigay natin yan dyan, bilyonaryo yan, diba? Ibigay natin.
Ganon si Digong eh. Ura-urada, sige. Tignan mo yung nangyari. Nagsuffer ang Pilipinas. They will also face a complaint for violating the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya made the announcement alleging that Levi's solar firms have brought damage to the country as he did not comply with what was agreed about the power supply. Correct! Yun yung pinupunto ko sa inyo kanina. Pribilehiyo yan na binigay ng Estado, binigay ng bansa sa inyo. Ang expectation sa inyo ng bansa, ng taong bayan, magdi-deliver kayo. Ang problema, palpak. Itong ginawa ni Solar Boy, ni Leandro Leviste. Sino nagsuffer? Ang Pilipinas. Yun ang punto ko, kung sana ibinigay na lang sa iba yan na capable, na kayang gawin yung kanilang tungkulin, hindi sana tayo nagkakaganito, wala sana ganitong problema. Leviste solar firms have brought damage to the country. Naku, mabigat po ito ha. Nasira mo po. Nagbigay po kayo ng perwisyo sa bansa natin. Kumuha sila ng exclusive service contract sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy na talaga namang taliwas sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Parang sila ang nagmamay-ari ng araw. Rimulya said in a press briefing. Tumpak! Yun yung hinihintay nating statement. Anyway, just why may franchise. Sige, para balanse tayo ha. Halimbawa, ikwento ko yung konteksto ng prangkisa, no? Bakit may prangkisa? Sige, kung maririnig niyo, halimbawa, TV network may prangkisa yan, di ba? Prangkisa, halimbawa, ABS-CBN, natanggalan ng prangkisa, hindi sila makakapag-operate kasi gumagamit po sila ng airwaves, di ba? Ganon din po itong solar projects. Sikat ng araw. Sino ang may-ari sa sikat ng araw? Ang gobyerno? Si Leviste? Isang kumpanya? Si Kibuloy or whatsoever, no? Hindi po. Ang may-ari po niyan, ang taong bayan. Okay. Ang taong bayan, inire-represent po yan ng mga district congressmen o district representatives. Kaya meron pong kongreso. Di ba? Ang kongreso po, binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Dahil ang may-ari nga taong bayan, so ang representative nila na nasa kongreso, sila yung mag-grant ng prangkisa. Nagigets po ninyo yung punto. Kaya Congress po yung nagbibigay ng prangkisa. Ibig sabihin po, yung Congress, siya po yung taong bayan. Kaya nga representative, kinatawan po sila ng taong bayan. So, pribilehiyo yan ay binibigay ng Congress, aka ng taong bayan, doon sa tao na yan. Kasi nga, yung sikat ng araw, pag-aari ng taong bayan yan. Hindi yan pag-aari lang ng isang kumpanya. So, itong ginawa ni Solar Boy, gusto nila ng exclusive distribution. Exclusive distribution ha. Kami ang mag-harvest ng sikat ng araw, i-convert namin into solar energy, i-distribute namin. Napakalaking pribilehiyo yan. Kasi binigyan sila ng prangkisa. Ang masaklap, hindi kayo sumunod. Hindi kayo nag-comply sa pangako ninyo sa taong bayan. Kaya kayo binigyan ng prangkisa kasi umaasa ang taong bayan na gagawin mo yung pangako mo ron, pero binigo mo yung taong bayan. Nagigets po ninyo? Yan po yung essence ng prangkisa. Pag-aari po ng taong bayan, ang sikat ng araw, the same thing sa airwaves, kaya ang TV networks binibigyan din po ng prangkisa. Usually, 25 years po yung prangkisa, yung iba 50 years, depende po yan. Yung iba na-extend. Kailangan po ng batas. Ang prangkisa po kasi ay isang batas. Gagawa ka ng batas para mabigyan ng prangkisa ang kung sino man. Kung mahina ka sa kongreso, kung walang impluwensya ng nanay, ni Loren Legarda, paano magkakaroon ng batas? In short, kung walang batas, walang prangkisa. Nagigets na ninyo, natatahi-tahi na ninyo. Yun ang problema ngayon ni Leviste. Kumuha sila ng exclusive service contracts para sa buong Pilipinas. Kapal, di ba? Tapos palpak naman eh. Ghost electricity, sabi ni Boying Rimulya yan ha. Ghost electricity. Aba, hindi lang pala ghost flood control projects eh. Ghost electricity. Pangako nila magpoproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera pero hindi nila ginawa. Yung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot, sabi po ni Ombudsman. Kaya dapat pong makasuhan yan. Di ba? Hindi naman makukuha ng 21-year-old na si Leviste yung prangkisa na exclusive kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Ito na pala. Finance Committee pala, not Committee on Appropriations ha. Chairwoman that time. Chairperson si Loren Legarda ng Finance Committee ng Senado. Kaya nga naman, that time you are 21-year-old, makakakuha ka ng ganyang kalaking proyekto. Diba? Napaka-questionable. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Sabi po ni Rimulya, aray ko talaga. Masakit talaga ito.
Hindi lang yan ha, Leandro Ribiste, isa pa, panibagong kalbaryo mo. Yung pagsasampa ng kaso doon sa tanim poke-poke mo. Alam nyo yan, yung issue ng tanim poke-poke. Naku po, malapit na rin po yan. Yan na, napakaingay mo, napakarami mo palang dumi. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Paalam po sa inyo, bye-bye.